Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan 5, Quarter 1, Week 6. Ang ating paksa ay Pangkapaligiran at Kalidad ng Pamumuhay ng Tao, mga sinaunang lipunang Pilipino, Organisasyong Panlipunan at Pampolitika, Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa gawain bilang isa, ako ay may globo. Sa sagutang papel ay tukuyin kung ano ang mga linya na nasa globo. Narito ang mga tamang kasagutan: latitude, Ecuador, longitude, at prime meridian. Bakit mahalaga na malaman natin ang kahulugan ng bawat linya sa ating globo? Kung wala ang mga linya na ito sa ating globo, ano ang maaaring mangyari? Para sa ikalawang gawain, ilaya o ilawod. Sa sagutang papel ay tukuyin kung ang pangungusap ay mga katangian ng lipunang ilaya o ilawod. Isang pamayanan na nasa bundok. Pamayanan na malapit sa ilog. Ang pangunahing hanapbuhay sa pamayanan na ito ay ang pagbuo ng mga sasakyang pandagat. Isa sa pangunahing hanapbuhay sa pamayanang ito ay ang pagtatanim. Ang pamayanang ito ay nakikipagkalakalan sa mga lugar na malapit sa kanila. Ang pamayanang ito ay isa sa isang pamayanan lamang nakikipagkalakalan. Ito ay isang pamayanan sa looban ng kagubatan. Pamayanan na umusbong malapit sa dalampasigan. Isa rin sa pangunahing hanapbuhay dito ay ang pangingisda. Bukod sa pagtatanim, ang pangangaso ay isa rin sa pangunahing hanapbuhay dito. Narito ang mga tamang sagot. Isipin, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na manirahan sa ilaya o sa ilawod, ano ang iyong pipiliin at bakit ito ang iyong napili? Para sa ikatlong gawain, suri larawan. Tingnan ang mga larawan. Suriing mabuti at isulat sa sagutang papel ang iyong mga napansin sa larawan tulad ng kasuotan, palamuti sa katawan, dalang gamit at magkaroon ng hula kung ano sa iyong palagay ang kanyang tungkulin sa isang pamayanan. Narito ang mga larawan. Ating bigyang kahulugan ang mga sumusunod na salita. Datu, pinakamataas na antas ng tao sa lipunan sa sinaunang panahon. Pagani, mandirigma sa lipunan sa sinaunang panahon. Timawa, ang kumakatawan sa panggitnang uri sa lipunan, nasa pagitan ng datu at maharlika at ng mga alipin. Alipin, ang bumubuo sa pinakamababang antas, panlipunan. Barangay, pamayanan sa sinaunang bayan ng Luzon at Visayas. Sultanato, pamayanan sa sinaunang bayan ng Mindanao. Kaugnay na paksa bilang isa, mga antas panlipunan ng mga sinaunang Pilipino. Bago pa dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ay organisado na ang lipunan ng mga sinaunang Pilipino. Nahati sa tatlong pangkalahatang antas o uri ng tao ang lipunan ng sinaunang Pilipino sa Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Ang mga ito ay ang Maginoo, Maharlika at Timawa at Alipin. Una ay ang Maginoo. Ang Maginoo o Noble o Royal Class, ang pinakamataas na antas panlipunan sa sinaunang lipunang Pilipino. Maginoo ang tawag sa pinakamataas na antas
na tao sa sinaunang barangay sa Luzon. Sa pangkat na ito, nagmumula ang datu o pinuno ng barangay at ang kanyang pamilya. Kasama rin sa pangkat na ito ang mayayaman at mga maimpluwensyang tao sa barangay. Kabilang din dito ang sanggunian ng matatanda na pawang kalalakihan. Sa mga mas malalaking barangay o mga pinagsanib na barangay, ang namumuno ay tinatawag na lakan o raha, isang Indo-Arabeng salita na nangangahulugang hari. Ang datu ang pinuno ng isang balangay, sasakyang pandagat na ginamit sa paglalayag sa karagatan, barangay sa kasalukuyan na binubuo ng 50 o higit pang tagasunod. Siya ay may tungkulin na bigyang proteksyon ang kanyang nasasakupan, magbibigay ng payo sa mga taong may mabigat na suliranin, magbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan at may sakit. Sa Visayas tulad ng Panay, Cebu at Leyte at ilang bahagi ng Hilagang Mindanao, ang datu o raha ang nasa pinakamataas na antas ng nasasakop na lipunan. Sa mga lugar na ito, ang kalakalan ang pangunahing paraan sa pagpili ng datu. May kakayahan dapat ang datu na mapaunlad ang kalakalan. Ang mga datu ay nirerespeto, sinusunod at tinutulungan ng mga timawa at oripon o alipin. Maaaring maging datu ang isang kasapi ng barangay sa pamamagitan ng katapangan, katalinuhan, katandaan, pagmamana o kayamanan at kalakasan bilang isang mandirigma. Nasusukat ang yaman ng isang datu sa dami ng kanyang alipin, dami ng kanyang pagmamay-aring ginto at ng kanyang pamilya, at lawak ng kanyang pagmamay-aring lupain. Sa sinaunang lipunang Tagalog, ginamit bilang tanda ng paggalang at pagkilala ang salitang gat o lakan upang tumukoy sa mga maginoo. Pangalawa naman ay ang maharlika at timawa. Ang maharlika at timawa ang bumubuo sa pangalawang antas o panggitnang uri ng tao sa lipunan. Ito ang tawag sa kanila ng mga taga-Luzon. Ang mga maharlika ang pinagkakatiwalaang tao ng datu at katuwang sa pamamahala at pakikipaglaban. Ang mga timawa naman ay ang karaniwang tao o malalayang tao sa barangay. Tinatawag na bayani ang mahuhusay na mandirigma. Marami sa mga ito ay mula sa pangkat ng maharlika o warrior class. Tungkulin ng mga maharlika na tulungan ng datu sa pagtatanggol at pagpapanatili ng kapayapaan sa barangay. Sila rin ang nagtutustos sa paggawa at pagbibigay ng mga kagamitang pandigma. Wala silang pananagutang magbayad ng buwis sa datu. Ang mga mandirigmang Bisaya ay nakikilala sa kanilang mga tattoo sa katawan, na ipapakita sa dami ng tattoo sa kanilang katawan ang bilang ng mga napaslang nilang kaaway. Ang pinakamatapang na mandirigmang Tagalog naman ay nakikilala sa suot niyang pulang putong o maliit na piraso ng tela sa kanyang ulo. Ang timawa o freeman class ang nakararaming miyembro ng mga barangay. Malalaya at nagsasarili silang mamamayan na hindi nagbabayad ng buwis sa kanilang datu, ngunit nagsisilbi tuwing kailangan. Kapalit ng pribilehiyong tinatamasa, nag-aalay sila sa datu ng mga serbisyo gaya ng pagtatayo ng bahay, paggaot ng bangka, at pagkikidigma. Bilang kapalit, nakatatanggap din sila ng proteksyon laban sa mga kaaway at ng tulong, gaya ng pagkakataong lumahok sa kalakalan, manghiram o magpautang ng pera, mamili ng alipin, at gumamit ng lupa na nasasakop ng kanilang barangay. Sinasabing nagmula ang nasabing mga timawa sa mga anak ng datu at ng kanyang mga timawang asawa at alipin. Ang iba naman ay mga dating alipin na pinalaya sa pamamagitan ng paninilbihan o pagbabayad ng ginto sa kanilang amo. Ang timawa sa Visayas at ilang bahagi ng Hilagang Mindanao ay katumbas din ng paglalarawan sa pangkat ng mga timawa sa Luzon. Gayunpaman,
hindi gaanong malayo ang kalagayan ng antas ng Timawa sa Datu sa bahaging ito ng bansa. Sumunod naman ay ang alipin. Ang alipin ang pinakamababang uri ng tao sa lipunan. Alipin sa mga Tagalog o sa Luzon at oripon sa Visayas at sa bahagi ng Mindanao o Lipon. Maaaring maging alipin ng tao bilang kaparusahan sa krimen at kawalan ng bayad sa nagawang krimen. Naging alipin din ang mga taong nahuling pumasok sa teritoryo ng Datu. Dagdag pa, ipinanganak ng mga magulang na alipin, ipinambayad utang, nabili o ipinagbili, naparusahan, walang mana, nabihag ng mga mangangalakal. Sa mga Tagalog, ang taong tumubos sa pagkakautang o krimen ng isang alipin ay maaaring maging Panginoon ng aliping ito. Tungkulin ng Datu na gawing alipin niya ang mga batang naulila at walang kumukupkop na kamag-anak. Mayroong dalawang uri ng alipin. Una ay ang aliping namamahay. Ang uri ng alipin na ito ay nakatira sa sarili nilang bahay. Sila ay nagbibigay ng taunang tributo na katumbas ng 2 salop ng palay, lahat ng buto ng kanilang tanim at malaking tapayan ng alak. Ang alipin na ito ay tumutulong sa paghahanda ng mga kakailanganin sa paglalakbay ng Datu, maging sa pagdaraos ng mga pagtitipon. Sila ay may karapatan din na magkaroon ng ari-arian. Sumunod naman na alipin ay aliping sa gigilid. Ang uri ng aliping ito ay naninirahan sa mga Datu. Maaari lamang silang bumukod kapag sila ay nakapag-asawa at maninilbihan na parang aliping namamahay. Nagsisilbi araw at gabi sa mga Datu at hindi maaaring magkaroon ng sariling ari-arian. 3 uri ng aliping sa gigilid sa Kabisayaan. Ayo A. Ito ang pinakamababang pangkat ng oripon. Sila ay naninilbihan kailanman na isin ng Datu. Tumarampok, uri ng oripon na naninilbihan ng 1 araw sa 1 linggo sa Datu. Sila ay maaaring magbayad ng palay kapalit ng kanyang paninilbihan. Tumataban, sila ay naninilbihan sa Datu tuwing may picking o pagtitipon. Para sa 2 araw. Iguhit ang isuot na dapat. Gamit ang mga larawan o imahe sa ibaba ay bihisan at maglagay ng mga bagay upang maging katulad ng hinahanap na uri o antas ng sinaunang Pilipino sa pamamagitan ng pagguhit. Maaaring lagyan ng kulay ang gawain. Gamit ang sagutang papel ay ilarawan kung ano ang iyong mga ikinuhit upang maging katulad ang mga imahe ng tao batay sa mga hinihinging antas o uri sa lipunan. Para sa 3 araw. Kaugnay na paksa bilang 2, Organisasyong Pampolitika, Luzon, Visayas at Mindanao. Mayroong 2 uri ng organisasyong pampolitika na umiral sa sinaunang panahon sa Pilipinas, ang barangay at sultanato. Maikling kasaysayan ng barangay. Lumaganap sa mga pamayanan sa Luzon at Visayas ang mga barangay. Ito ay halaw sa salitang balangay na tumutukoy sa sasakyang pandagat na ginagamit noon ng mga sinaunang Pilipino. Ang barangay ay isang unit pampolitikang panlipunan at pangkabuhayan noong sinaunang panahon sa Pilipinas. Sultanato, dala ng Islam sa katimugang Pilipinas. Nabuo ang isa pang uri ng pamahalaan ng mga sinaunang Pilipino, ang sultanato. Sultanato ang tawag sa sistemang politikal at lipunan ng mga sinaunang Pilipino sa bahagi ng Mindanao. Ito ay sistema ng pamamahala na batay sa katuruan
ng Islam. Si Sharif ul Hashim ang nagtatag ng unang sultanato sa Pilipinas at tumayo ring sultan nito. Noong 1478, itinatag naman ni Sharif Kabungsuan ang sultanato sa Mindanao. Para sa umiiral na batas, may dalawang uri ng batas na umiiral sa barangay, ang nakasulat at hindi nakasulat na batas. Ang nakasulat na batas, ito ay ang mga pag-uutos na ginawa ng dato kasama ang lupon ng matatanda sa barangay na nagsisilbing kanyang tagapayo. Nakapaloob sa mga nakasulat na batas ang mga usapin tungkol sa diborsyo, krimen, pagmamay-ari at iba pa. Ang sultan ang siyang nagtatakda at nagpapatupad ng mga batas sa isang sultanato. Ang kanyang pasya at hindi na maaaring magbago pa. Ang mga batas na nakasulat matapos itong mapagtibay ay ipinagbibigay alam sa isang pagtitipon sa pamamagitan ng umalohokan o tagapagbalita. Katulong niya sa pagpapatupad ng batas ang Ruma Bichara na nagsisilbing tagapayo na binubuo ng makapangyarihan at mayayamang pinuno sa mga pamayanang nasasakupan ng sultanato. Ang mga batas ay batay sa adat, customary laws, Sharia, Islamic law at Quran. Para sa sistemang pangkatarungan, ang mga dato ang nagbibigay ng hatol sa mga pagkakasala ng mga kasapi sa barangay. Dumaraan sa proseso ng pagdinig ng kaso at paglilitis na ginaganap sa harap ng madla. Ang sultan din ang nagsisilbing hukom sa paglilitis sa mga paglabag sa batas at tumatayong kinatawan ng kanyang mga nasasakupan sa anumang pagkikipag-ugnayan sa sultanato. Para sa ika-4 na araw, kaugnay na paksa bilang 2, organisasyong pampolitika. Gawain 5, Venn diagram. Gamitin ang Venn diagram sa ibaba. Ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng barangay at sultanato. Magbigay ng 5 pagkakaiba at 3 pagkakatulad. Noon at ngayon. Ngayon na inyo nang nalaman ang pagkakatulad at pagkakaiba ng barangay at sultanato, palawakin pa natin ang inyong nalalaman sa pamamagitan ng paghahambing ng inyong kaalaman sa 2 sistemang pampolitika ng sinaunang lipunang Pilipino at sa kasalukuyang panahon. Gamit ang sagotang papel ay kompletuhin ang mga hinihinging sagot sa loob ng kahon sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na katanungan. Noon ang barangay ay patlang. Noon, ang dato at sultan ay ang nagsisilbing patlang. Ang umiiral na batas noon sa barangay at sultanato ay ang mga patlang. Noon, ang nagbibigay ng hatol sa mga may sala ay ang patlang. Ganon din ang gagawin sa ngayon. Kaugnay na katanungan, sa isang sagot ng papel ay sagutin ang katanungan. Mula sa iyong katatapos na gawain ay suriin ano-ano ang pagkakatulad ng sistemang pampolitika noon sa kasalukuyang sistema na mayroon tayo ngayon sa Pilipinas. Ilarawan ang 3 antas ng tao sa lipunan noon. Sa iyong palagay, ay makatarungan ba ang ganitong uri ng antas ng lipunan? Oo o hindi? Ipaliwanag. Kung ikaw ay magiging dato o sultan noong unang panahon, ano ang iyong batas na papairalin sa iyong nasasakupan? Magbigay ng 3. Sa iyong palagay, kung walang batas na umiiral noon sa barangay o sultanato, ano ang maaaring mangyari sa kanilang lugar? Gamitin ang diagram sa ibaba upang magkaroon ng pagninilay sa pagkatuto. Para sa inyong pagsusulit, piliin ang tamang sagot mula sa pamimilian. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang.
Ano ang tawag sa pinuno ng isang balangay na binubuo ng 50 o higit pang tagasunod sa sinaunang lipunan ng Pilipinas? Datu, Maharlika, Bagani, o Timawa? Mahusay, ang tamang sagot ay Datu. Sa lipunang Bisaya, sino ang nasa pinakamataas na antas ng nasasakop na lipunan? Datu, Maharlika, Timawa, o Alipin? Tama, ang sagot ay Datu. Ano ang tawag sa mga mahuhusay na mandirigma na karamihan ay mula sa pangkat ng Maharlika? A. Datu, Bagani, Timawa, o Alipin? Magaling, ang tamang sagot ay Bagani. Ano ang tungkulin ng mga Maharlika sa barangay? Magbayad ng buwis sa datu, tulungan ng datu sa pagtanggol at pagpapanatili ng kapayapaan sa barangay, maging alipin ng datu, pamunuan ang barangay. Mahusay, ang tamang sagot ay letrang B. Para sa panglimang bilang, ano ang tawag sa panggitnang uri sa lipunan? Nasa pagitan ng datu at Maharlika at ng mga alipin? Datu, Maharlika, Timawa, o Alipin? Tama, ang sagot ay C. Timawa. Ano ang naging kapalit ng pribilehiyong hindi magbayad ng buwis sa datu para sa mga Timawa? A. Pagsilbihan ng datu sa pagtatayo ng bahay. B. Proteksyon laban sa mga kaaway. C. Paggamit ng lupa na nasasakop ng barangay. D. Lahat ng nabanggit. Tama, ang sagot ay letrang C. Paggamit ng lupa na nasasakop ng barangay. Ano ang tawag sa pinakamababang antas panlipunan noong sinaunang panahon? A. Datu, Maharlika, Timawa, o Alipin? Tama, ang sagot ay Alipin. Ano ang maaaring maging kaparusahan sa krimen o kawalan ng bayad sa nagawang krimen? Pagiging Maharlika, pagiging datu, pagiging Timawa, o pagiging Alipin? Tama, ito ay letrang D, pagiging alipin. Ano ang uri ng alipin na naninirahan sa sarili nilang bahay at nagbibigay ng taunang tribute sa datu? Aliping namamahay, aliping sa gigilid, ayuway, o tumarampok? Mahusay, ang tamang sagot ay A. Aliping namamahay. Ano ang tawag sa uri ng oripon na naninilbihan kailanman na isin ng datu? Ayuway, tumarampok, tumataban, o aliping namamahay? Ang sagot ay letrang A. Ayuway. Saan maaaring maging Panginoon ng alipin ang taong tumubos sa pagkakautang o krimen ng isang alipin? Sa datu, sa Maharlika, sa Bagani, o sa Timawa? Tama, ang sagot ay A. Sa datu. Ano ang tawag sa uri ng oripon na naninilbihan sa datu tuwing may piging o pagtitipon? Ayuway, tumarampok, tumataban, o aliping namamahay? Tama, ito ay letrang C. Tumataban. Ano ang tawag sa pinakamatapang na mandirigmang Tagalog na nakilala sa suot niyang pulang putong o maliit na piraso ng tela sa kanyang ulo? Datu, Maharlika, Bagani, o Timawa? Tamang sagot ay D. Timawa. Ano ang ginagamit na tanda ng paggalang at pagkilala sa sinaunang lipunang Tagalog para sa mga maginoo? Gat o lakan, datu, Maharlika, o Bagani? Tama, ang sagot ay gat o lakan. Ano ang pangalawang pinakamataas na antas ng nasasakop na lipunan sa lipunang Bisaya? Datu, Maharlika,
Bagani o Timawa? Mahusay, ang sagot ay B. Maharlika.